Inanunsyo ng Malacanang ang iba't ibang proyekto para sa mas epektibong serbisyong medikal para sa lahat ng Pilipino. Bukod sa special healthcare, kasado na rin ang railway project na magdudugtong sa tatlong malalaking pantalan sa bansa. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Sa pagsisikap ng pamahalaan na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa mga veterano, AFP retirees at kanilang mga pamilya, pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic sa Fernando Air Base sa Lipa City, Batangas. Layunin nito na magkaroon ng mas malawak na access sa dekalidad na serbisyong medikal ang mga veterano at kanilang dependents, lalo na sa mga rehiyong may limitadong pasilidad. Makakaasa ang ating mga veteran soldiers sa mga serbisyong medikal gaya ng immunization services, health screenings, early diagnosis, lab test gaya ng X-ray, CT scan, at MRR sa mga local providers. At telemedicine consultations para sa mas mabilis na serbisyo. Ayon sa Pangulo, unang bahagi pa lamang ito at ilulunsad ang second and third phases ng Valor Health Network Program mula 2026 hanggang 2028. Inatasan na rin nito ang Defense at Budget Departments na maglaan ng pondo para sa programa. At para mapalakas pa ang healthcare sa bansa, sinabi ng palasyo na opisyal ng sinimulan ng Philippine General Hospital ang pagpapatayo ng isang 16-story pediatric and adult specialty center. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang groundbreaking ceremony ng proyekto. Layunin ng pasilidad na palawakin pa ang specialized healthcare para sa mga Pilipino. Magkakaroon ng 450 beds, makabagong pediatric emergency at operating rooms, intensive care units at outpatient clinics ang pasilidad. Tinatayang aabot sa 675.5 million pesos ang halaga ng naturang gusali at target na matapos sa 2027. Samantala, pumirma naman ang DOTR at US Trade and Development Agency o USTDA para sa isang proyekto na naglalayong i-develop ang Subic-Clark-Manila-Batangas Railway na magdurugtong sa tatlong major ports ng bansa, kabilang ang Subic Bay. Dahil dito, kasado na ang funding mula sa USTDA para sa 155-kilometer railway project na inaasahang makatutulong para palakasin pa ang trade at economic development sa buong Pilipinas. Kabilang ang legal, institutional at technical planning sa paghahanda para sa sinasabing major railway project. Nakikitang magiging solusyon ang SCMB Railway sa pag-decentralize ng port activity at pagbawas sa port congestion. Di umano ay posible rin itong gamitin sa passenger transport sa hinaharap. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.